medyo cloudy ngayon. And speaking of the weather, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin about the glooming reality here in Canada. Na kahit pa sabihin natin na andito ka sa Canada, is bakit nga ba naghihirap ka pa rin? Welcome to... What's your vlog channel? It's all about immigration. All about immigration? Immigration. People wanting to come here to Canada. You can check it online. It's SOC Digital Media. Okay. I have, I think 480,000 subscribers. That's crazy. You want to say hi? Hey! So what can you say about those people who wanted to come here to Canada? Like, especially Filipinos. Do you have Filipino friends? Yeah, I do. Okay. Canada's just really cold, but other than that, but it's nice having like people from all over, because like you're gonna meet a bunch of different people and like Okay, awesome. Okay. Thank you. See yourself there. Thank you. Bye. Okay, handheld na lang tayo. Ginagamit ko tong Zio na ito para at least smooth, pero may problema yata. Ayaw maging smooth eh. Alright, dito na lang ako. Ngayon pala yung sasakyan ko. Salamat sa Diyos at mayroon na naman po tayong isang mabuting pagkakataon para makapagsalo-salo over a cup of coffee. Doon sa mga coffee lovers, kaway-kaway po sa inyo. At doon naman po sa mga kababayan natin na naandito po sa Canada, specifically doon sa mga nagme-message po sa akin na naandito po sa Edmonton. At yun nga po sabi nila na pag ito nakita ko or pag ako daw ay nakita nila, ay magpapapicture daw sila sa akin. Mga kababayan, mag-message na lang po kayo sa mga videos ko at ilagay nyo po kung ano po yung Facebook nyo at ako mismo ang magfe-friend request sa inyo para magkita tayo at makapagsalo tayo, mga kabayan, di ba? Makapag-usap man lang tayo, mailibre ko kayo ng kape dito sa Edmonton kung naandito po kayo at kahit naman po kayo ay nasa Calgary. Kung mapapunta po ako dyan ay makapag-usap po tayo. Hindi naman po ako mahirap na kontakin And ngayong araw na ito po yung very important topic na nais ko pong ibahagi sa inyo. Kasi po, marami po dito sa Canada ang nag-i-struggle financially. Hindi nga lang po masyadong obvious doon sa iba, pero talagang yung iba po ay nahihirapan in terms of financial sa kanilang pagmamanage ng kanilang mga finances. Yung iba po kasi dito ay sabihin na natin na paycheck to paycheck. Ang ibig po sabihin ng paycheck to paycheck is every paycheck na dumadating sa kanila ay napupunta lang do sa kanilang mga bayarin. At ito nga po yung sad reality dito sa Canada na makikita nyo po yung iba po dito. Ako po personally, alam ko ito kasi may mga nakakasama po ako na mga katrabaho ko na nasa age na po ng retirement. Nasa 60, 65, yung iba nga po ay nasa 70 na, pero nagtatrabaho pa rin po. Yung iba po ay kasamahan ko mismo. Yung iba makikita ninyo na nagtatrabaho pa rin as a school bus driver. Yung iba naman po ay makikita nyo na nagtatrabaho sa grocery stores like Save on Foods, Safeway, Superstore, or Costco, na age of retirement na nila ay nagtatrabaho pa sila. Bakit ganun po? Bakit ganun ang nangyayari? And ito nga po ang sad reality dito sa Canada. That 1 in 4 Canadians has to borrow to buy food or pay for their daily expenses because they run out of money. 1 in 6 Canadians doesn't make enough to cover their monthly expenses. And 70% of Canadians are worried they are not saving enough for retirement.
and 32% are not saving for retirement at all. And this is the ironic part, that we live in one of the wealthiest countries in the world, but we always have money problems. Yun po yung isang realidad na talagang nangyayari po do sa iba, sa mga naandito sa Canada. We are not talking specifically do sa mga kababayan nating Filipinos, but kahit ano pa po yung lahi nila, maaaring sila ay nag-struggle financially. At yan nga po, yung sa awat tulong ng Diyos, ay pag-uusapan natin for today kung ano yung dahilan at kung ano yung maaaring magawa nating solusyon para syempre masolusyonan natin yung problemang ito. At maaaring yung mga ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw na ito is napaka-basic. Sasabihin nyo, basic lang naman yan eh. Pero ang tanong, are we applying that basic knowledge na nalalaman natin? Kasi may kasabihan po, that knowledge is power. But what is more even powerful is if you apply that knowledge. Kasi kung hindi po natin i-apply, kahit gaano pa po ka-basic yan, wala pong mangyayari. Kung yung basic nga po, hindi natin mai-apply sa ating sarili. Paano pa po yung mas complex or mas advanced kesa dun sa basic? At ito po, tuloy na po tayo dito sa pag-uusapan natin na basic na dapat nalalaman nyo para maiwasan ninyo na mag-struggle kayo financially. Una na pong dahilan kung bakit yung iba po ay nag-struggle financially is because they don't have a savings plan. Wala po sila mismong savings. Sasabihin ninyo, savings, madali lang naman mag-save eh. Madali nga po mag-save. Nagagawa nyo po ba religiously? Yung iba po dito sa Canada, may mga kakilala po ako na nakakapag-save po sila ng $500 a month. At saan po nila nilalagay yung savings na yon? Meron po tinatawag dito na paluwagan. Alam naman po natin yung paluwagan, di ba? Pero ang nakakaalam lang po sa paluwagan na yan is mga Filipinos. Sa pagkakaalam ko po ha, kasi yung mga Canadians hindi po nila alam yung paluwagan na yan di ba? Now, ipagpalagay na nakakapag-save kayo ng $500 sa paluwagan. Pero yung sa paluwagan po, pag doon po kayo nag-engage, wala po dong interest na kikitain, di po ba? Parang just saving it. Saving it para mag-accumulate and then meron kang ma-withdraw na pera na magagamit mo kung saan mo man gustong gamitin. Pero ipapakita ko po sa inyo itong savings calculator na kung sakali na imbes na ilagay po natin doon sa paluwagan yung ating nasa-save na pera, ilagay po natin siya sa isang investment vehicle kung saan po yung savings na yon ay kikita ng kahit papaano maliit na porsyento. Ano po yung magiging impact? Gaano po kalaki yung inyong masasave kung ilalagay nyo po siya sa isang investment vehicle or sa isang savings plan para sa inyong retirement? Ipakita ko po sa inyo mga kababayan itong tinatawag na compounding interest. I-record nga natin ito para maipakita ko lang po sa inyo the power of savings, mga kababayan. Kung ilalagay po ito natin sa dapat nakalagyan, ay mas malaki po ang ating kikitain. So kung halimbawa po, magkano yung goal nyo? Gusto nyo po ba maging milyonaryo? Halimbawa po, gusto nyo po mag-save ng $1 million. Possible po ba yon? So, ito po yung example. Halimbawa, ang goal nyo, ang savings goal nyo is 1 million. At maglagay po tayo ng $500 na nasa-save natin. Every month po. Monthly, 12 months a year. And then, at an annual interest rate na 8% for the duration of, ilagay po natin dito is 30 years. Baka sabihin na iba, naku, 30 years, matagal-tagal yun. Paano kung nasa 40 na ako, 50 or 60? Hindi ko na to matatarget. Hindi na ako mag-accumulate ng ganitong pera. Ngayon po, kung halimbawa sa palagay nyo ay nag-struggle kayo financially at naandun na kayo sa age na sa palagay ninyo medyo mahirap na
na makapag-save or makapag-accumulate ng pera, pwede naman po tayong mag-usap mga kababayan. Leave na lang po kayo ng comment below kung nais nyo pong matutunan ano yung pwede natin maging strategy para matulungan ko po kayo personally. At ito po, yung itutulong ko po sa inyong personal, hindi po kayo magbabayad mga kababayan. Libre po ito, yung financial education na ibabahagi ko po sa inyo. Kaya nga po ako ay sinikap ko na maging licensed na financial professional para matulungan ko po yung mga kababayan natin na nag-struggle financially at kung nais po nila ng personal na tulong na wala po silang babayaran. Libre po ito. So, i-calculate po natin itong inilagay po natin mga datos dito sa ating calculator. I-calculate natin. So, ito po yung lumabas mga kababayan. Kung gusto po natin na magkaroon po tayo ng 1 million na retirement income in the span of 30 years, kailangan po pala natin mag-save ng at least 662.90 monthly para po ma-reach natin yung goal natin na 1 million. Kasi kung ang ilalagay po natin is 500, malaki pa rin po ang kikitain natin. With the total interest, magkakaroon po tayo ng 760,869.54 in the span of 30 years. Di po ba? Kung halimbawa, 30 years old kayo, nag-umpisa po kayo mag-save, di yung 30 years na yon, di 60 years old po kayo. Sakto lang po sa inyong retirement, 60 or kung 65 nyo gusto mag-retire. Pakita ko po sa inyo yung summary ha. Sa year 1, ang periodic deposit nyo is 7,954.80. Total deposit nyo po, with interest na po ito, is 8,454.80. Total interest na nagain nyo sa unang year, medyo maliit pa lang, 394.78. Ang balance nyo po for the year is 8,849. Na ito po, yung 30 years na computation, lahat-lahat, hanggang magsa-accumulate po kayo ng 1 million. Makikita nyo po dito sa 30 years. Di po ba? Kaya nga po, yung mga anak ko po, habang bata pa sila, baka mag-compute kayo ng age ko. Bata pa po sila, ay pinag-save ko na po. Mga adult na po, yung aking mga anak Nagsasave na po sila para by the time na mag-retire sila, ay meron na po silang enough na retirement income. And that is the power of savings, mga kababayan. Isipin nyo po, sa savings pa lang, maaari na po kayo mag-accumulate from 700,000 to 1 million. Depende po kasi yan sa inyong target At kailangan po, religiously, ay ito pong savings na ito, ay dapat naandun sa savings plan na hindi nyo po magagalaw. Kasi kung magagalaw nyo po, yung savings nyo, di madidefeat po yung purpose na pagsasave nyo for your future. Kaya napaka-important po. Number 1, savings. Kailangan po natin ng savings. At kung magsasave tayo, ito na po yung point number 2 na nais kong ibahagi sa inyo para hindi po kayo mag-struggle financially. Kailangan naman po, hindi po tayo magastos. Di po ba? Yung iba po kasi, nagsasave sila para magastos nila. Dapat po, ang ating initial na goal is para sa ating retirement. Mag-save tayo for our future, for our retirement, not to spend it. Hindi po para gastusin. Pero kung wala naman pong masama din na paminsan-minsan ay gumastos tayo para lang to treat ourselves. Pero wag po tayong in such a way na meron tayong expensive taste. Ano po yung expensive taste? Yung kung ang hilig po natin is mga branded, tapos mag-expect tayo na bili po tayo ng bili, spend tayo ng spend, ay meron po tayong masasave. Dapat po talagang naka-budget po. Yan po yung point number 3 ko. Dapat naka-budget po ang inyong mga gastusin. Dapat po, sa pagbabudget natin, we have to sit down. Umupo po tayo at talagang i-budget po natin yung ating mga gastusin. Magkano ba yung ating kinikita versus do sa ating mga gastusin. Kasi pag minsan po, ito po yung danger of credit card. Pag meron po tayong credit card, we spend and we spend, not knowing that those spending is accumulating. Nag-accumulate na po, nagiging gabundok na po.
na dumarating do sa point na yung credit card po natin na spending, nagagastos natin sa credit card natin, ay hindi na po natin mabayaran. At ang binabayaran na lang po natin is yung minimum. Ang danger po, do sa pagbabayad ng minimum lang, ay nag-accumulate po ng interest naman yung ating credit card. Kaya instead of yung pinakita ko po sa inyo kanina na dapat yung 8% na savings natin ay nag-accumulate para makapag-save tayo for our retirement, ay doon naman po napupunta sa credit card wherein yung interest ng credit card ay nag-accumulate. Huwag po nating hahayaan na yung expenses natin ay mas malaki pa kesa doon sa ating kinikita. Totoo po ba nangyayari yan? That's reality mga kababayan dito po sa Canada. Kaya yung iba po dito, ang sad reality is nagfa-file po sila ng bankruptcy. May mga kakilala po ako niyan na personal na nagfa-file po sila ng bankruptcy. Yung iba po is consumer proposal. Kasi nga po, hindi na nila kayang bayaran yung kanilang utang sa credit card. Tanungin nyo po yung mga nandito kung totoo po yan na may nagfa-file ng bankruptcy at may nagfa-file ng consumer proposal. Dahil po, balloon, di ba? Lumobo na yung kanilang mga bayarin sa kanilang credit card. Huwag po nating hahayaan na mangyari sa atin yun, mga kababayan, na we spend and spend not knowing that our expenses, spending kasi, yung ating mga expenses ay mas malaki na kaysa dun sa ating kinikita. Na ang nangyayari, dahil maliit yung ating kinikita, ay napupunta dun sa ating expenses. Ang isipin naman natin, nako, kailangan ko pang humanap ng isa pang trabaho, double job, triple job, just to pay off my expenses. Na hindi po sana nangyayari yon. Kasi kung maghanap man po tayo dapat ng trabaho, ng double job, ng triple job, is for us not to spend more, but for us to save more. Dapat po ganun po yung ating thinking no? Para po makapag-save po tayo ng mas malaki. Kasi yan naman po talaga ang formula for us to have more money is to make money, to accumulate money, and to save more money. At paano po tayo mag-accumulate ng more money? Isa na pong strategy, yung maghahanap pa po tayo ng iba pa pong pagkakakitaan. Dapat po, di ba, yung word itself na pagkakakitaan, para saan po yung pagkakakitaan natin na yon? Hindi po para may pagkakagastusan tayo. Hindi po dapat ganun ang formula natin. Pagkakakitaan is equal to pagkakagastusan. Hindi po ganun dapat. Kundi yung pagkakakitaan natin is equal to savings. Yan po dapat yung ating maging mindset Hindi po yung we are having more money for us to spend more money. Tatandaan nyo po, if we are spending more money, we are mas marami pong lumalabas sa ating pera na dapat napupunta sa ating savings. So pang-apat po na dapat na ating gawin para hindi po tayo mag-struggle financially is we have to prepare for emergencies. Hindi lang po tayo nagse-save para sa ating retirement, kundi mag-save din po tayo ng enough money for emergency purposes. Kasi kaya nga po emergency. Inaasahan po ba natin na mangyayari yon? Emergency nga po. Hindi po natin inaasahan na mangyayari yung isang bagay na emergency. At kailangan po, lalo na po kung kayo ay naandito sa Canada, at least meron po kayong 6 months na savings just for emergency purposes. Alam nyo po mga kababayan, yung 6 months nga po ay kulang pa At yan po kasi na-experience ko po personally na hindi po enough yung 6 months na emergency fund nyo. Lalo na po kung yung kamag-anak nyo po ay nasa Pilipinas. Kasi alam naman po natin yung gastusin sa ospital sa Pilipinas. Kasi naranasan ko po yan na personal na yung nanay ko po ay na-ospital for 2 weeks lang po. At ang ginastos po namin mga kababayan is humigit kumulang na 300,000 pesos. Just for 2 weeks po. Kaya po
parang para sa akin, hindi pa nga rin po enough eh. Yung 6 months na emergency. Yan lang po is parang recommendation lang dito sa Canada na kailangan meron po kayong 6 months na emergency fund. Na kung sakali man na makaka-encounter kayo ng emergency dito at kailangan nyo pong huminto pansamantala sa inyong trabaho, ay meron po kayong nakatago na ganung pera para sa emergency. Although meron naman pong nakukuha pa rin dito yung iba mga kababayan natin na nag-i-stop work po dahil po sa emergency, meron po nakukuha na emergency insurance or EI na tinatawag. Depende po sa sitwasyon. Pero mas maganda na po na meron po tayong ipon para dun sa emergency yon. And last na dahilan kung bakit yung iba po dito is nag-i-struggle financially is because of the lack of knowledge and interest about financial education. Wala na po silang interest na manood pa ng ganitong klaseng video para pag-aralan man lang yung mga strategies kung papaano nila masasave yung kanilang future financially. Napaka-important po nun mga kababayan is the constant education about our situation. Lalo na po kung ang pag-uusapan ay financial literacy or financial education. Kasi po, kung wala po tayong knowledge at interest na matutunan pa yung mga bagay na dapat nating malaman sana para ma-save natin yung future natin at hindi tayo maghirap financially, di dapat po maging interesado tayo doon. Mag-gain po tayo ng knowledge kung papaano natin maisasaayos yung ating financial situation. Kasi po, the future lies in your hands. Kung ano po yung gagawin nyo ngayon sa inyong financial situation will impact your future. Kaya you have to start thinking about your future mga kababayan. Lalo na po kung ang pag-uusapan is all about your financial situation. And then again, kung kailangan nyo po ng personal advice about your financial situation, don't hesitate mga kababayan to leave a comment below. At ako mismo ang tatawag sa inyo personally para mapag-usapan po natin yung inyong situation at kung ano po yung magagawa nating strategy to easen your burden. Kasi pag minsan po, kailangan nyo lang po ng kausap para i-assess yung inyong financial situation. Kasi titingnan po natin, i-analyze po natin yung inyong sitwasyon. At sabi ko nga po sa inyo, libre naman po yung information na ibabahagi ko sa inyo. Nasa sa inyo na lang po yan. It is up to you if you wanted to take that step to financial liberation. Liberation talaga no? Para po maisan yung burden natin, hindi po tayo mag-struggle financially. You have to be willing to take step number 1 before you can take step number 2. And that's it for me today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Till next time mga kababayan, kita-kita tayo muli.